Sa ilalim ng mainit at mabigat na hangin ng Roma noong Mayo 2025, nagtipon ang mga kardinal sa Sistine Chapel, habang ang mundo ay nag-aabang ng usok. Wala ni isa ang makapagsasabi kung sino ang susunod na Santo Papa, ngunit sa bawat lihim na bulungan, isang pangalan ang palihim na binibigkas, Leo. Isang arsobispo mula sa silangan ng Europa, kilala sa kanyang katahimikan, tapang, at kakaibang distansya sa politika ng simbahan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Gregor Ivanov, anak ng isang guro at isang magsasaka. Hindi siya anak ng yaman o kapangyarihan, at bagamat nag-aral siya sa mga tanyag na seminaryo, lumaki siyang malayo sa anumang uri ng pribilehyo. Ang kanyang mga kamay ay may mga pilat pa ng pagtulong sa bukid, at madalas siyang tahimik kapag may kaguluhan sa paligid. Ang kabanalan ay hindi maingay, madalas niyang sabihin noong siya'y pari pa lang. Nang mapansin ng mga nakakatanda na palaging nagkakaroon ng katahimikan kapag siya ang nagsasalita, hindi bilang parangal kundi bilang paggalang, nagsimula na ang bulungan sa Roma. Sa huli, matapos ang 3 boto, tumaas ang puting usok. Ang balita ay umalingaw-ngaw, Leo Racie. Noong unang gabi ng kanyang pagkahalal, hindi niya tinanggap ang engrandeng salusalo para sa mga kardinal at embahador. Sa halip, tahimik siyang lumakad pa uwi sa kanyang bagong silid, kasama lamang ang kanyang tapat na kalihim na si Don Mateo. "Hindi mo ba gustong salubungin ang mga bisita, kabanal-banalang ama?" tanong ni Don Mateo, may halong kaba. "Ang una kong dapat salubungin ay ang katahimikan, hindi ang mga flash ng kamera," sagot ni Leo, habang dahan-dahang tinatanggal ang puting kasuotan at nagpalit ng simpleng itim na sutana. "Mas matagal ang gabi kaysa sa pagdiriwang, Don Mateo. Mas mabuting magdasal muna tayo." Tahimik silang nanalangin. Sa labas, maririnig ang mga paparazzi at mga hiyaw ng mga Pilipinong peregrino. Ngunit sa loob ng maliit na silid, may malamig na katahimikan, tila ba bumalot sa buong palasyo ang isang panibagong hangin. Kinabukasan, abala na ang buong Vatican. Nagtipon ang mga kawani, mga madre, at mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng opisina ni Papa Leo, nag-uusap si Don Mateo at ang bagong papa tungkol sa mga unang hakbang ng kanyang panunungkulan. "Marami na pong naghihintay sa inyong salita, kabanal-banalang ama." Lahat ay nag-aabang, bulong ni Don Mateo. Tumango si Leo. Kapag ang simbahan ay sumigaw kasama ng mundo, madalas natatabunan ang boses ng Diyos. "Mas mabuti sigurong hindi muna ako magsalita." Sa kabilang panig ng palasyo, nagmamasid sina Cardinal Giraud at Cardinal Moretti. Si Giraud, isang matandang Pranses, ay laging mahigpit sa doktrina. Si Moretti naman, Italiano, ay bukas at makabago. "Anong tingin mo, Moretti? Bagong papa, bagong simula o mas maraming gulo?" tanong ni Giraud, may bahid ng sarkasmo. "Hindi natin kilala ang lalim ng dagat hanggang lumubog tayo, Giraud. Pero may pakiramdam akong hindi magiging madali ang mga susunod na buwan," sagot ni Moretti, sabay tingin sa bintana kung saan tanaw ang bagong papa, nag-iisa sa hardin. Sa mga unang araw, kapansin-pansin na walang pagbabago sa ritual ng Vatican. Ngunit napansin ng marami ang ilang kakaibang bagay. Hindi nagsusuot ng marangyang kasuotan si Leo Racie, walang gold ring sa kanyang daliri, hindi siya nagpapatawag ng press conference, at piniling maglakad sa paligid ng palasyo mag-isa, tahimik na nagmamasid. Isang gabi, 3 araw pagkatapos ng halalan, muling nagkasarilinan si Papa Leo at Don Mateo. Sa gitna ng opisina, may hawak siyang makapal na folder. Punang draft ng mga dokumento, liham, at ilang mga listahan. Ang mukha ni Leo ay seryoso, para bang binabasa niya ang hinaharap. "Don Mateo," mahina niyang tawag. "Opo, kabanal-banalang ama." "Ihanda mo ang mga kardinal. Darating ang oras ng pagbabago, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. At ikaw ang una kong mapagkakatiwalaan." Napabuntong hininga si Don Mateo. Alam niyang may bagyong parating, hindi lang para sa Vatican, kundi para sa buong simbahan. Ngunit sa kanyang loob, ramdam niyang ito ang simula ng isang panibagong kabanata, hindi lang para kay Leo Racie, kundi para sa lahat ng naniniwala, nagdududa, at nagmamakaawa ng liwanag sa madilim na daan ng kasaysayan. Habang sumasapit ang gabi, isang anino ang gumuhit sa bintana ng opisina. Sa kabila ng tahimik na mga pader, humuni ang orasan. 1, 2, 3, binilang ni Papa Leo ang mga oras. Alam niyang sa bawat tunog ay papalapit ang araw na hahati sa simbahan at sa mundo. Ang unang liwanag ng pagbabago ay handa ng sumik. Sa unang mga oras ng Hunyo 12, madilim pa ang langit sa Roma.
Sa mga kalye, tanging mga ilaw ng poste ang gumuguhit ng liwanag sa mga basang kalsada. Sa loob ng Palasyo Apostoliko, isang silid lamang ang may ilaw. Si Papa Leo Rasi ay nakaupo sa kanyang lamesa, hindi umiimik, tanga ng isang pluma, at nakatitig sa isang dokumentong hindi ordinaryo. Tahimik na naglakad si Don Mateo papunta sa pinto. Bahagyan niyang kinatok, ngunit bago pa man siya makapasok, marahan nang nagsalita ang Papa. "Pasok ka, Mateo. Ano pong kailangan nyo, kabanal-banalang ama?" Hindi agad sumagot si Leo. Sa halip, ibinaba niya ang pluma at ipinikit ang mga mata, tila binabasa ang mga salitang hindi nakasulat sa papel. "Ngayong araw, tatahakin natin ang simula ng landas na walang balikan," anya. "Alam mong maraming magagalit, pero higit ang may malilito. Ikaw ang magiging tagapamagitan ko sa ingay ng mundo." Tahimik si Don Mateo. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o humanga. Nilapitan niya ang mesa at nakita ang pamagat ng dokumento, Decretum de Benedictionibus. Napalunok siya. Iyan na ba ang desisyon tungkol sa mga Matigas na sagot ni Papa Leo, sa mga pagpapala ng simbahan para sa mga unyon na hindi itinuro ng ating tradisyon. Tinitigan niya si Don Mateo. Mula ngayon, walang pari o obispo ang maaring magbigay ng liturhikal na pagpapala sa anumang pagsasama na hindi ayon sa doktrina. Hindi ito laban sa tao. Ito ay laban sa pagbaluktot ng katotohanan. Nag-init ang hangin ng silid. Maging ang orasan ay parang tumigil. Pagkaraan ng ilang saglit, mabilis na lumapit si Don Mateo, bitbit ang tray ng kape at ilang papel. "Kailangan ko po bang ipasa ito agad sa sekretarya?" tanong niya, nag-aalalang baka may pagdududa pa ang Papa. "Walang dapat na antala," mariing sagot ni Leo. "Walang dapat baguhin. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang paglilinaw ng pananampalataya." Lumapit ang matandang sekretarya, si Sor Teresa, at tahimik na tinanggap ang dokumento. Tumango si Leo sa kanya at nagwika ng 4 na salita, i-publish ng walang pagkaantala. 7:00 ng umaga, lumaganap ang balita. Sa website ng Vatican, nakabold ang headline, "Ang mga pagpapala ng same-sex union ay hindi maaring maging bahagi ng liturgya ng simbahang Katolika." Sa kabilang dulo ng mundo, nagising ang mga balita, CNN, IS, ABC-CBN, Le Monde. Isang anchor ang natigilan sa gitna ng pagbabalita. Sa New York, isang grupo ng daitiri na Katoliko ang nagtipon sa isang simbahan, ilan ay lumuha, ilan ay galit. Sa social media, bumahan ng #StandWithLove, #Popelio, at #ChurchNothate. Isang kabataang aktivista sa Brazil ang sumigaw sa kamera, "Hindi kami atras. Kami rin ay tao." Sa Roma, mabilis na tumawag ng pulong si Cardinal Moretti. "Hindi ba tayo masyadong mabilis? May hindi ba tayo naisip?" bulong niya kay Cardinal Giraud, na tahimik lang na nakatayo sa gilid ng silid. "Ano pa bang hinihintay nyo? Simbahan ito, hindi talk show," bulalas ni Giraud. Matagal nang hinihintay ang linya sa buhangin na ito. Mas mabuti na ngayon kaysa magpatumpik-tumpik. Sa sulok, naroon si Don Mateo, halos hindi makatingin. Nilapitan siya ng batang paring si Padre Luis, na kanina pa nag-aalalang nagmamasid. "Mateo, tama ba ito? Hindi ba tayo nagbubukas ng sugat sa halip na magpagaling?" Napailing si Don Mateo. "Minsan, Luis, mas kailangan ng sugat para magsimulang maghilom. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ang magiging pinsala nito." Habang mainit ang debate sa mga hallway ng Vatican, abala ang mga news agency sa paghahanap ng pahayag. Isang reporter mula sa Spain ang nagbakasakaling tanungin si Papa Leo sa labas ng kapilya. "Holy Father, paano po ang mga Katolikong naitiri? Saan sila lulugar ngayon?" Tumingin si Leo, malamig ang mga mata, ngunit walang galit. Ang simbahan ay hindi dapat tularan ang mundo upang manatiling may kaugnayan. Ang katotohanan ay hindi isang uso. Ang linyang ito ay sumabog sa buong mundo. Sinipi ito ng mga pahayagan sa France, ginawang hashtag sa Twitter, inilagay sa mga graffiti sa Berlin at sa pintuan ng isang simbahan sa Manila. Sa Paris, nagtipon ang ilang kabataang pari sa isang lumang silid-aralan. "Hindi ako sigurado kung kakayanin ng komunidad natin ang galit na ito," wika ni Padre Claude, habang pinagmamasdan ang trending topics sa telepono. "Siguro kailangan lang natin ng tahimik na panalangin, hindi ng protesta," sagot ng isa. Sa Vatican, nagtipon ulit ang mga kardinal. Hindi na mapigilan ang diskusyon. "Kapag pinilit nating sumabay sa mundo, mawawala tayo sa sarili nating direksyon," sigaw ni Giraud. "Ngunit paano naman ang awa?
Hindi ba tayo tinuruan ni Kristo na tanggapin ang makasalanan? Sagot ni Moretti. Sa gilid, hindi mapakali si Don Mateo. Paglabas niya sa silid, sinalubong siya ni Sor Teresa. Nakita mo na ba ang mga balita, Mateo? Lahat galit, lahat nagtataka. Ang daming nagtatanong kung sino talaga ang Santo Papa natin. Tahimik siyang tumango at nilapitan ang maliit na altar sa hallway. Panginoon, bulong niya, bigyan niyo po kami ng lakas. Ang mundo ay isang gubat ngayon. Habang nag-ikot sa hardin ng palasyo, napansin ni Papa Leo ang isang grupo ng mga madre na tahimik na nagdarasal. Lumapit siya, walang kamera, walang bantay. Anong ipinagdarasal niyo, mga anak? Tanong niya. Para po sa inyong lakas, Santo Papa. At para sa mundo na nahahati, sagot ng pinakamatanda sa kanila, si Sister Angela. Ngumiti si Leo, bahagya lang, at binigkas, minsan, ang paghati ay paanyaya sa mas malalim na pagkakaisa. Kapag lumalim ang sugat, doon din namumunga ang bagong laman. Sa mismong araw na yon, nagdulot ng shockwave ang desisyon sa mga komunidad ng simbahan sa Amerika, Afrika, at Asia. May mga umiyak, may mga nagalit, may mga tumahimik na lang at nagdasal. Kinagabihan, pumasok si Don Mateo sa opisina ng Papa. Dala niya ang mga kopya ng libo-libong mensahe, galit, suporta, dasal, at pagbabanta. Hindi ko alam kung alin dito ang totoo, kabanal-banal ang Ama, mahinang sabi ni Mateo. Ang mga tao, ang mundo parang apoy. Mateo, sagot ni Leo, habang inabot ang isang liham mula sa isang batang Katoliko sa Argentina, ang apoy ay hindi lang sumusunog. Minsan, nagpapainit. At minsan, nililinis din nito ang bakal na magiging matibay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May bagabag kay Don Mateo, ngunit sa mukha ni Papa Leo, may kakaibang kapanatagan. Ang landas ng katotohanan ay hindi daan ng palakpakan, bulong ng Papa. Handa ka bang maglakad doon kasama ko? Tumango si Don Mateo, kahit hindi pa sigurado ang puso. Bumalik siya sa kanyang silid, bitbit ang bigat ng bagong mundo. Sa kabilang dulo ng palasyo, isang anino ang muling gumuhit sa bintana ng opisina ng Papa. Sa likod ng katahimikan, narinig muli ang orasan, 1, 2, 3. Walang makakaalam kung anong susunod, ngunit malinaw na, ang simbahan, sa ilalim ni Leo Racie, ay hindi na katulad ng dati. Kinuha niya ang sobre, binasa, at sa bawat linya, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Tahimik siyang pumasok sa opisina, pinunit ang liham, at saka tumingin sa krusipiho. Sa labas, nagtipon ang ilang kabataang aktivista na palihim na nagpapasa ng balita sa social media, sinuspinde si Padre de Groot. Wala nang misa, wala nang outreach. Nabalita ito sa buong Europa, sa loob lamang ng ilang oras. Sa Roma, nagtipon-tipon ang ilang estudyanteng pari at kabataang laiko. Hindi makatarungan. Si Padre de Groot lang ang pari na tinanggap kami, sigaw ng isa, halos maiyak. Bakit ba laging takot ang simbahan sa kakaiba? Lumaganap ang mga hashtag, #JusticeForDeGroot, #PriestForAll, #LithiDivider. Sa hallway ng Vatican, si Don Mateo ay nilapitan ng isang batang madre, si Sor Lucia. Don Mateo, hindi ba dapat pag-usapan muna natin ito bago magparusa? Alam niyo ba kung anong pakiramdam ng mga binigla ng utos na ito? Hindi agad sumagot si Mateo. Minsan, tila ba mas mabigat ang dalang liham kaysa sa krusipiho na palagi niyang hawak. Muling nagtipon ang mga leader ng simbahan sa opisina ng Papa. Iba-ibang tanong, iba-ibang tono. Si Moretti, sa huling pagkakataon, sinubukang kumbinsihin ang Santo Papa. Kabanal-banal ang Ama, baka pwede nating ayusin ang wika. Baka pwedeng mas mahinahon, mas bukas. Ngunit si Leo ay di matitinad. Ang mga pari ay hindi tinawag para ipakita ang kultura, sila ay tinawag para tularan si Kristo. Tila isang utos ng digmaan ang linyang ito. Sa gabi ring iyon, may graffiti sa pader ng isang simbahan sa Berlin, itinag, tularan si Kristo, hindi ang mundo. Nasa TikTok, paulit-ulit na inedit at nilagyan ng kanta, nasa mga dyaryo, pinalalalim ang debate. Sa social media, lalong nagitngit ang mga kritiko. May mga nagbabantang mag-walkout sa misa, may nanawagang tanggalin na lang ang sarili bilang Katoliko. Ngunit sa ilang bayan sa Poland at Latin America, kabaliktaran ang reaksyon, may mga nagpalakpakan, may mga nagdasal, may mga nagsabi na, sa wakas, may papa na may paninindigan. Ngunit sa loob ng Vatican, hindi na matigil ang bulungan. Habang tumatagal, lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng mga progresibong pari at mga tradisyonalista. Isang hating gabi, sumama ang pakiramdam ni Don Mateo.
Tahimik siyang nagdasal sa maliit na kapilya, hindi sigurado kung ang bigat ba ng balikat niya ay bunga ng utos ng Santo Papa o ng lumalalim na sugat sa simbahan. Sa isang lihim na pagpupulong, pinatawag ni Moretti ang ilang batang pari at madre. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot, anya. May paraan pa, kahit maliit, para hindi mawalan ng boses ang lahat. Baka ito na ang simula ng pagkawatak-watak, sagot ng isa, nang hihinang nagpipigil ng luha. Ngunit sa labas ng mga pader ng Vatican, tila umingay palalo ang mundo. Isang batang lalaki mula sa Brazil ang sumulat ng bukas na liham. Mahal kong Papa Leo, sana matutunan mo ring magmahal gaya ng mahal namin si Padre de Groot. Hindi lahat ng mahal namin ay kalaban ng Diyos. Hindi na umabot ang liham kay Leo Rossi, pinili ng kanyang kalihim na si Sor Teresa na huwag nang ipakita. Ngunit isang gabi, nang nag-iisa si Leo sa kanyang opisina, tinanong siya ni Don Mateo. Kabanal-banalang Ama, alam niyo po ba ang epekto nito? Sa bawat sulat, sa bawat misa na naudlot, parang may nawawala. Tumingin si Leo sa labas ng bintana. Mateo, walang Kristyanismo na walang krus. Ang tunay na tapat ay hindi sumusunod sa palakpakan ng tao, kundi sa daan ng katotohanan, kahit masakit. Kung ang pari ay pipiliing sumalungat sa turo ni Kristo, hindi siya dapat maging pastol ng kawan. Walang imik si Don Mateo. Alam niyang lumalalim ang lamat hindi lang sa simbahan, kundi pati sa puso ng mga taong gaya niya, nagmamahal, nagdududa, naghahanap. Kinabukasan, sunod-sunod ang balita. May mga pari sa Africa na nagtanggal ng mga lumang post sa social media. Sa France, isang parokya ang nagdaos ng panalangin ng kapatawaran. Sa Canada, isang grupo ng mga kabataang Katoliko ang nagtipon para magdasal ng rosaryo para kay Padre de Groot. Sa huling bahagi ng araw, pinatawag ni Leo Rossi si Don Mateo. Sa harap ng altar, magkatabi silang nanahimik. Mateo, kapag ang simbahan ay hindi malinaw sa pagkakakilanlan nito, sino ang magtutuwid? Tanong ng Papa. Marami pong nadurog na puso, sagot ni Mateo. Mas mabuti ng durog dahil sa liwanag kaysa buo dahil sa dilim, sagot ni Leo. Habang lumalalim ang gabi, muling sumik ang katahimikan sa palasyo. Ngunit ang ingay ng mundo ay hindi na mapipigilan. At sa puso ng simbahan, nagsisimula na ang pagbaha ng mga luha, galit, at panalangin. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang tinig ni Leo Rossi, at sa bawat pag-ulit ng kanyang salita sa buong mundo, lalong lumalalim ang guhit sa buhangin na hindi na mabubura. Ang Hunyo 19 ay nagsimula sa malamig na umaga, ngunit sa loob ng Vatican, ang hangin ay mabigat at mainit. Sa malaking bulwagan, nagtipon ang mga obispo, pari, at kardinal para sa hindi inaasahang pagtitipon na ipinatawag ni Papa Leo Rossi. Tahimik ang lahat, walang bumabati, walang nagbibiruan. Alam ng bawat isa na ang mga araw ng palusot at pagkukunwari ay nagwawakas na. Sa gitna ng entablado, tumayo si Papa Leo, matikas, walang bahid ng alinlangan. Hawak niya ang isang mahabang papel, ang bagong kautusan na magbabago sa buhay ng libu-libong pari sa buong mundo. Sa gilid, naroon si Don Mateo, kabado, pinipigil ang kamay na nanginginig habang isinusulat ang bawat detalye ng utos. Simula ngayon, malalim at malamig na wika ng Papa, bawat pari, obispo, at kardinal ay kailangang lumagda taon-taon sa isang pahayag ng selibasya. Hindi ito palamuti. Hindi ito ritual. Ito ay panata na ang bawat nagsusuot ng kwelyo ay tunay na namumuhay sa panata ng kalinisan, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Tumulog ang bulungan, parang kulog na unti-unting lumalakas. May mga pari na nagkibit balikat, may mga tahimik na nagpalitan ng sulyap, at may mga nagbaba ng ulo. Alam nila na ang panibagong panatang ito ay parang salamin, hindi lahat ay kayang tumingin ng tuwid. Ilang oras matapos ang pagtitipon, naging viral sa social media ang balita. Sa France, isang batang pari ang nagpost, kung tapat ka, walang dapat katakutan. Sa Brazil, isang obispo ang galit na nag-tweet, walang tiwala ang Roma sa sarili nitong mga anak. Sa Africa, isang grupo ng madre ang tahimik na nagdasal, habang ang ilang matandang pari ay nagtipon sa isang malayong bayan upang mag-usap. Ngunit sa loob ng 24 na oras, may mga nagbitiw, hindi sumigaw, hindi nagpaalam. Isang matandang pari sa Milan, nakilala sa kanyang pagngiti at malumanay na misa, ay iniwan ang kanyang susi sa pinto ng kumbento at naglakad papalayo, hindi na lumingon. Hindi ko na kayang magpanggap pa, wika niya sa isang batang sakristan. Mas mabuti ng tahimik na maglaho kaysa magpatuloy sa kasinungalingan. Dumagsa ang mga liham sa Vatican, may galit, may umiiyak, may nagpapasalamat na natapos na ang doble karang pamumuhay.
Si Don Mateo, abala sa pagbabasa at pagsagot, ay napahinto sa isang sulat mula sa isang dating seminarista sa Pilipinas. Kabanal-banalang Ama, salamat po sa paglilinis. Ngunit sana po, hindi lang ito maging bagong papel na pipirmahan. Sana po totoo, sana po patas. Habang ginugunita ng Vatican ang mga panibagong panata, may mas malalim na sigalot na kumakabog sa ilalim ng marmol na sahig, ang mga luma at bagong lihim ng simbahan. Sa likod ng mga pintong bakal, isang komite ng Vatican, pinamumunuan ni Sor Teresa at ilang opisyal, ang tahimik ngunit determinadong naghahanap ng ebidensya. Dumami ang mga kaso ng abuso, mga pangalan na dati ay itinatago, ngayon ay isinasaalang-alang ng isa publiko. Isang gabi, pinatawag ni Leo Racie si Don Mateo sa kanyang opisina. Wala nang ibang tao, maliban sa isang debuhong kandila at isang piraso ng papel na may ilang pangalan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng tunay na selibasya, Mateo? Tanong ni Leo, tinitigan siya, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagpipigil, kabanal-banalang Ama, sagot ni Mateo, halos mahina. Hindi lang iyon. Ito ay pagtitiwala, hindi lang ng katawan, kundi ng puso. Kapag binigo mo ang panata, binibigo mo hindi lang ang Diyos, kundi ang bawat kaluluwang nagtitiwala sa iyo. Tahimik si Mateo. Alam niyang higit pa sa simpleng papel ang hinahanap ng Papa. Kinabukasan, pinulong ni Leo Racie ang mga leader ng komisyon. Ipinatong niya sa mesa ang listahan ng mga pangalan, Bishop Gonzales ng Timog Amerika, Monsignor Rivard ng Canada, at ilang kilalang pari mula sa Europa at Africa. Lahat ay pinatunayan ng komite na lumabag hindi lang sa panata, kundi pati sa batas ng simbahan at ng tao. Hindi na pwedeng itago ang dumi sa ilalim ng alpombra, mariing wika ng Papa. Hindi tayo papayag na ang pulang damit ay maging takip ng kasalanan. Isang araw ng Hunyo 21, inilathala ng Vatican sa website nito ang opisyal na pahayag. Ang mga sumusunod na pangalan ay inaalis mula sa klero ng simbahan, agad-agad at walang pagbabalik. Isinama pa ang dahilan, sexual misconduct, abuso ng kapangyarihan, pagsisinungaling. Sa Argentina, isang biktima ng dating pari ang biglang napaiyak sa balita. Sa Canada, isang maliit na grupo ng mga dati ring biktima ay nagtipon sa isang coffee shop. Walang salita, puro luha. Ngunit sa unang pagkakataon, may maririnig na bulong ng pag-asa, natapos din sa wakas. Ngunit sa loob ng Vatican, walang ingranding talumpati, walang drama. Si Papa Leo, matapos ang publikong paglalathala, ay tahimik lang na bumalik sa kapilya. Muling sumama si Don Mateo, napansin ang mabigat na balikat ng Santo Papa. Hindi ba kayo natatakot, kabanal-banalang Ama? Ang ilan sa kanila ay may kapangyarihan, may kayamanan, may impluwensya. Tumingin si Leo kay Mateo, matalim ang mga mata ngunit puno ng habag. Mateo, ang takot ay hindi dapat maging pamantayan ng leader. Mas malakas pa rin ang kirot ng konsensya kaysa sa sigaw ng sinungaling. Sa gabi ring iyon, lumaganap ang balita sa Roma, New York, at Manila. Front page ang mga pangalan, mga mukha ng mga pinatalsik. Ang mga dating biktima, na dati pinapatahimik, ay nagbigay ng salaysay, hindi na takot, hindi na nakayuko. Isang obispo mula sa Africa ang tumawag kay Don Mateo, hindi ko akalain na mangyayari ito sa panahon ko. Saka ko lang naramdaman na pwedeng lumaya ang mga sugat na tago ng simbahan. Sumulat si Sister Angela mula Kenya, salamat sa paglilinis, ngunit sana ito ay simula pa lang. Kinabukasan, pinatawag ni Leo Racie ang mga pari at madre sa isang simpleng pagtitipon. Tumayo siya sa gitna, tinanggal ang kanyang kwelyo, at nagsalita. Walang saysay ang selibasya kung ito ay papel lang. Kung ang panata ay tahimik na nabubulok sa dilim, hindi natin karapat-dapat isuot ang puting kasuotan ng paglilingkod. Ang tunay na paglilinis ay laging masakit, laging mapait, ngunit laging makatarungan. Napayuko si Don Mateo, ramdam ang bigat ng bawat salitang bumagsak sa bulwagan. Kinagabihan, habang nagdarasal ang Papa sa altar, naramdaman ni Don Mateo ang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaang galing sa sugat na binuksan, ngunit ngayon ay may pag-asang maghilom. Sa labas, malamig ang hangin, ngunit sa loob ng simbahan, mainit ang liwanag ng kandila, sumasayaw sa bawat pader ng kasaysayan. Sa unang pagkakataon, ang Vatican ay tahimik ngunit busog ng pag-asa, na marahil may bagong simula sa bawat wakas ng kasinungalingan. Madaling araw ng Hunyo 24, sumik ang malamig na hamog sa mga lumang pader ng Vatican. Sa silid opisina ng Papa, may kakaibang katahimikan na tila mas mabigat pa sa anumang bagyong dumaan sa palasyo sa mga nagdaang linggo.
Sa tabi ng bintana, nakatayo si Papa Leo Racie, nakamasid sa madilim na kalangitan, tila ba hinahanap ang sagot sa malayo. Bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Don Mateo, dala ang isang folder ng mga papel at ilang balita mula sa labas. Kabanal-banalang ama, narito na po ang final draft ng panibagong utos. Gusto niyo pong basahin uli? Tanong niya, mahina ang boses. Hindi na kailangan, Mateo. Alam ko na ang nilalaman, sagot ni Leo, hindi na tumingin sa papel. Ipahayag mo na. Walang dagdag, walang bawas. Sa utos na yon, nilagdaan ni Don Mateo ang dokumento at inabot sa sekretarya. Sa ilang minuto, lumabas ang balita sa opisyal na website ng Vatican. Ipinagbabawal na ang digital confession, phone confessions, apps, livestream absolution, at anumang online na paraan ng pagpapatawad ng kasalanan. Ang lahat ng nais mangumpisal ay kailangang humarap ng personal, walang screen, walang wifi, walang lie, kundi tao sa tao, harap sa harap, damdamin sa damdamin. Halos sabay-sabay na nagbukas ang mga G-station at social media sa buong mundo. Sa Warsaw, isang mamamahayag ang halos mapamura sa ere. Bakit ngayon, sa panahon ng teknolohiya, babalik tayo sa panahon ng kandila, sigaw ng isang panelist. Sa isang maliit na simbahan sa Manila, nabigla ang mga parishioner. Isang nanay na dating regular sa online confession, napaiyak habang hawak ang cellphone niya. Hindi ko alam kung paano na. Dati, kahit may sakit ako, nakakapag-kumonfess pa rin ako. Sa Bogot, Colombia, nagtipon ang mga kabataan sa harap ng simbahan, nagbabasa ng balita sa kanilang mga smartphone. Back to the past, sigaw ng isa. Hindi na tayo welcome kung hindi tayo makapunta sa simbahan. Ngunit sa kabila ng galit at takot, unti-unting may nangyaring kakaiba. Kinabukasan, nagsimula ang mga pila. Sa Warsaw, Manila, Bogot, pati sa mga maliit na bayan sa Latin America at Africa, mahaba ang linya ng mga tao sa labas ng mga simbahan. Ang ilan ay nakatayo magdamag, ang iba ay may bitbit na dasal, may kaba, may pag-asa. Sa simbahan ng San Agustin sa Maynila, isang matandang pari ang lumapit kay Sister Angela na nagbabantay sa pila. Sister, hindi ko na inakalang makikita ko ulit ito, ang mga tao, tahimik, nag-aabang na parang may Pasko ng pagkabuhay. Ano kayang mangyayari sa kanila? Ngumiti si Sister Angela, mahina. Siguro, hinahanap pa rin ng mga tao ang Diyos. Hindi niya hinahanap ang wifi, kundi ang yakap na totoo. Habang nagpapalitan ng kwento ang mga pari at madre sa harap ng mahabang pila, si Padre Luis, isang batang pari mula sa Poland, ay nagpadala ng mensahe kay Don Mateo. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ng mga tao rito. Pero may mga umuuwi na may luhang magaan. May mga batang matagal nang hindi nangungumpisal, ngayon ay nasa loob ng simbahan. Sa Vatican, mainit ang talakayan ng mga kardinal. Si Cardinal Moretti ang unang nagsalita, puno ng pag-aalala. Kabanal-banalang ama, hindi po ba natin masyadong pinahirapan ang mga may sakit, ang mga nakapiit, ang mga may trauma sa simbahan? Sumagot si Cardinal Giraud, diretso at walang pag-aalinlangan. Marami nang lumayo ang simbahan dahil naging masyadong madali ang lahat. Baka kailangan lang talagang maramdaman ulit ng mga tao ang bigat ng harapang pakikipag-ugnayan. Baka nalimutan na natin ang tunay na sakramento. Nagbantang sumiklab ang diskusyon. May mga nagpanukala ng kompromis, bakit hindi magtayo ng mobile confessional booths para sa mga ospital? Bakit hindi padaliin para sa mga nasa malalayong bayan? Ngunit sa huli, nanatili ang utos, walang confession na walang personal na presensya. Sa gabi, napuno ng email at tawag ang opisina ni Don Mateo. May mga nagagalit, pinatay ng Papa ang modernong simbahan. May mga nagpasalamat, dahil dito, naglakad ako ng 10 kilometro para makumpisal. Salamat sa pagpapaalala ng tunay na dasal. Sa isang liham mula sa isang parokya sa Bogot, sinulat ng isang batang seminarista. Ang totoo, natakot ako noong una. Parang nawala ang akses ko sa Diyos. Pero nang tumayo ako sa harap ng pari, parang nabunutan ako ng tinik. Hindi ko alam kung mapapalitan pa ng internet yung naramdaman ko. Sa kabilang dako, may mga progresibong Katoliko na nagsabing ito ay isang hakbang paatras. May mga aktivista sa New York na nagprotesta sa harap ng simbahan, dala-dala ang placard na, "Wi-Fi is not the enemy of God." Ngunit sa bawat protesta, may mga tila tahimik na nagsasaya, lalo na ang mga matandang parishioner na matagal nang hindi nakakakita ng mahabang pila sa kumpisalan. Habang tuloy-tuloy ang debate, si Don Mateo ay lumakad-lakad sa paligid ng Vatican.
Pinagmamasdan niya ang mga bagong tanawin, mga pari na abalang-abala, mga madre na nagpapakalma sa mga parishioner, at mga miyembro ng media na nag-aabang ng sunod na utos. Sa opisina ng Papa, nakaupo si Leo Racie, tahimik na pinagmamasdan ang mga ulat. Hindi siya sumagot sa mga email, hindi siya lumabas para magsalita. Sa halip, binuksan niya ang lumang journal at sumulat. Ang bawat sakramento ay regalo, hindi serbisyo. Kapag ginawa nating transaksyon ng banal, nawawala ang himala. Kailangang ibalik ang ugnayan, hindi screen, hindi code, kundi puso. Isang gabi, bumisita si Don Mateo sa silid ng Papa. Tahimik silang naglakad sa pasilyo, dumaan sa isang maliit na hardin. Kabanal-banalang ama, bulong ni Mateo, ramdam ko po ang bigat ng mundo sa balikat niyo. Ang mga kardinal ay hati, ang mga tao ay naguguluhan. Tumingin si Leo Racie, malamlam ang mga mata. Kapag nagdesisyon ka sa gitna ng unos, Mateo, kadalasan nag-iisa ka. Pero ang pinakamalalim na ugnayan ay hindi kailanman nawala, ang ugnayan ng Diyos at tao. Baka kailangan lang nating matutunang maghintay. Muli silang bumalik sa opisina, habang sa labas, nagpatuloy ang mahabang linya ng mga tao, may halakhak, may pagluha, may tahimik na panalangin. Sa likod ng makapal na pader ng Vatican, naramdaman ni Don Mateo ang lalim ng kalungkutan ng Papa, isang leader na tila binibigkas ang utos, ngunit sa bawat salita ay lumalayo sa palakpakan at yakap ng marami. Sa huling sandali ng gabi, dumungaw si Mateo sa bintana. Sa kalayuan, tanaw niya ang silweta ni Leo Racie sa ilalim ng isang kandila, nakayuko sa harap ng altar. Walang kamera, walang saksi, walang kaluskos kundi ang sariling dasal. At doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Mateo ang tunay na bigat ng kapangyarihan, ang pagiging ganap na mag-isa, upang muling bigyang buhay ang ugnayan ng simbahan at ng tao. Hunyo 20. Hindi pa sumisikat ang araw sa Roma, ngunit abala na ang ilang tagapangasiwa sa mga lihim na silid ng Vatican. Ang mga vault na matagal nang di nabubuksan ay isa-isa ngayong iniaalisan ng alikabok. Dito nakatago ang mga sagradong yaman, mga gintong kalis, mga tiara na kumikislap sa liwanag ng kandila, at mga relikyang nilagyan ng hiyas na halos hindi na maalala kung kanino iniukol. Isang kalendaryo sa pader ang may bilog, auction, utos ng Papa, agad. Sa gitna ng kaguluhan, si Don Mateo ay nagmamasid, may papel at pluma, abalang-abala sa pagtala ng bawat bagay na ilalabas mula sa imbakan. Sa bawat pagbukas ng isang kahon, lumalalim ang kunot ng noo ng ilang kardinal, lalo na ni Cardinal Giraud. Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo, Mateo? Bumulong si Giraud, mahigpit ang pagkakahawak sa baston. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng kasaysayan, ng pagkakakilanlan ng ating simbahan. Tahimik lang si Don Mateo. Alam niyang hindi niya dapat ipaliwanag ang desisyon. Ang utos ay malinaw at galing mismo kay Papa Leo Racie, ibenta ang kayamanang hindi ginagamit at ipadala ang lahat ng pera sa mga lugar na nagugutom, nasa digmaan, at nangangailangan ng pag-asa. Kinabukasan, nagtipon ang mga bidders mula sa iba't ibang bansa sa isang lihim na auction house sa Geneva. Walang kamera, walang press. Mga antique dealers, ilang kolektor ng sining, at ilang kinatawan ng mga museo ang dumalo. Sa bawat item na inilabas, tahimik ang lahat, parang libing ng isang sinaunang mundo. $5 milyong para sa tiara na ito, sabay taas ng isang kamay. 2 milyon para sa relikyang ito ng Saint Benedict, sunod ng isa. Sa loob lamang ng ilang oras, naipon ang mahigit $15 milyong. Sa Vatican, pinulong ni Papa Leo Racie si Don Mateo, si Cardinal Giraud, at ilang kasapi ng administrasyon. Ipinaliwanag niya walang pag-aalinlangan. Hindi tayo iniligtas ng ginto. Ang tunay na simbahan ay hindi ang silid na puno ng yaman, kundi ang komunidad na puno ng pag-ibig. Ang yaman ay nilikha para maibahagi, hindi para itago. Halos sumabog sa galit si Giraud. Hindi niyo ba nakikita? Ano na lang ang sasabihin ng mundo kung makita nilang nagbenta tayo ng ating kasaysayan? Baka isipin nilang hindi na tayo marunong gumalang sa sarili nating ugat. Tahimik si Leo, tiningnan si Giraud ng diretsyo sa mata. Kung ang kasaysayan ay sagabal na sa pag-ibig, hindi na ito buhay. Panahon ng payabungin ang kasaysayan sa paglilingkod. Mabilis kumalat ang balita sa buong mundo. Sa Manila, isang matandang madre ang napaluha sa balita, iniisip kung ano pa ang sunod na mawala. Sa New York, ginawang headline ng media ang auction. Sa mga chat group ng mga pari at madre, umalinggaw ang tanong, totoo ba ito? Hindi ba't dapat itago ang mga bagay na ito bilang yaman ng simbahan?
Ngunit hindi lahat ay nagreklamo. Sa Gaza, sa gitna ng mga guho ng digmaan, may dumating na liham at pondo mula sa Vatican. Sa Ukraine, may simbahan na muling nagbukas ng pinto dahil sa tulong mula sa Roma. Sa Haiti, isang maliit na ospital ang muling nagkaroon ng kuryente. Isang video mula sa Gaza ang nag-viral. Sa loob ng sira-sirang simbahan, isang batang pari ang nagmimisa gamit ang plastic cup na parang ordinaryong baso lang. Sa tabi ng altar, may nakatape na papel, hindi tayo nailigtas ng isang gintong kalis. Pinanood ni Don Mateo ang video sa opisina, tahimik na luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Muling dumagsa ang mga sulat sa Vatican mula sa mga pari, madre, at ordinaryong tao. Mahal na Papa Leo, maraming salamat. Dahil sa inyo, muli akong nakakita ng pag-asa, sulat ng isang batang seminarista mula sa Haiti. Ngunit kasabay ng mga liham ng pasasalamat, may mga dumating ring galit at banta. Isang kardinal sa Latin America ang nagbanta ng pagbibitiw. Isang matandang madre sa Europa ang sumulat, hindi ko maintindihan kung anong simbahan na ang ating kinabibilangan ngayon. Sa gitna ng mga papuri at galit, si Papa Leo ay nanatiling tahimik at matatag. Sa isang pagpupulong, nilapitan siya ni Don Mateo, may bahagyang kaba sa boses. Kabanal-banalang Ama, paano niyo napapanatili ang lakas sa gitna ng lahat ng ito? Ang mga tao ay galit, natatakot, at nalilito. Tumingin si Leo kay Mateo, mapagpakumbaba ngunit matalim ang tinig. Mateo, hindi tayo sinugo ng Diyos upang pangalagaan ang kinang ng metal. Ang ating tungkulin ay linisin ang dumi sa mga palad ng mahihirap, hindi punasan ang alikabok sa mga korona. Kinagabihan, dumaan si Leo sa isang maliit na kapilya. Nakita niya ang isang batang madre na nakaluhod, tahimik na nagdarasal. Lumapit siya, walang ingay. Anong ipinagdarasal mo, anak? Tanong ni Leo. Para po sa mga nawalan at sa mga nagbigay, sagot ng madre. Ngumiti si Leo. Lahat tayo ay nawawalan at nagbibigay. Ang mahalaga ay kung anong uri ng kayamanan ang naiiwan natin sa mundo. Bago matulog, muling nagdasal si Don Mateo, hawak ang isa sa mga sulat mula sa Gaza. Sa likod ng pagod at sakit ng ulo, napangiti siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kahit saglit, nagtagumpay ang liwanag ng simbahan sa gitna ng kadiliman. Sa umaga, muling umikot ang balita sa mundo, ang simbahang Katolika, sa ilalim ni Papa Leo XIII, ay hindi nasukatan ang dami ng gintong pag-aari kundi ang lawak ng kanyang pag-ibig. Sa bawat plastic cup na ginagamit sa misa, sa bawat simbahan na binuksan muli, sa bawat batang natulungan, nagsimulang tumibok ang panibagong puso ng pananampalataya. Hindi tayo iniligtas ng ginto. Ang salitang ito ay umalingaw hindi lang sa mga pader ng Vatican, kundi sa buong mundo, sa mga tahanan, sa mga puso, at sa bawat altar ng mga dukha. Hunyo 26, kasabay ng pagputi ng langit sa Roma, muling umugong ang balita sa bawat pasilyo ng Vatican at sa bawat parokya sa mundo. Isang bagong utos ang nilagdaan ni Papa Leo XIII, mas simple kaysa sa mga nauna, ngunit mas matalim sa lahat ng nakasanayan, walang pari, obispo, o kardinal ang maaaring mamuhay sa karangyaan. Ang lahat ng marangyang kotse, mansyon, at bahay bakasyonan ay kailangang ibenta, hindi bukas, kundi ngayon. Sa mga garahe ng Vatican, sunod-sunod ang paglabas ng mga itim na Mercedes-Benz, Audi, at mga van na dating may plakang diplomatiko. Sa Munich, isang obispo ang tahimik na naglakad papunta sa estasyon ng tren, hawak ang lumang maleta at rosaryo. Sa Brazil, isang kardinal ang bumaba ng pampublikong bus, nakasuot ng payak na sutana, walang kasamang bodyguard. Hindi alam ng marami kung matatawa o malulungkot sa mga pangyayari. Ang ilang parokya sa Spain ay nagbenta ng rest house at ipinamigay ang kita sa mga ampunan. Sa New York, nag-viral ang video ng isang batang pari na ipinagpalit ang sports car niya para sa 2 tricycle at isang minivan para sa transportasyon ng mga mahihirap. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Sa Alemanya, si Cardinal Cross, kilala sa kanyang maputing balbas at mamahaling relo, ay tahimik ngunit matatag na tumanggi. Ako'y nagsilbi ng higit 40 taon. Hindi ba't karapat-dapat lamang na maginhawa ang aking pagtanda, wika niya sa harap ng media. Ngunit isang araw lamang matapos niyang ianunsyo ang pagtanggi, dumating ang liham mula sa Vatican, tinanggal sa tungkulin. Suspindido sa lahat ng pampublikong ministeryo. Naging mainit na usapin ito sa Europa, maraming leader ang nayanig, ngunit kakaunti ang naglakas loob na sumuway. Sa mga maralitang komunidad, ibang-iba ang naging epekto.
Sa Medellin, Colombia, isang matandang babae ang lumapit sa kanyang paring lumang kasambahay, bitbit ang dalawang manggang hinog. "Padre, bakit ka naglalakad ngayon?" tanong ng babae, nakangiti. "Dahil ang Diyos ay hindi dumadaan sa limusin, Lola Maria," sagot ng pari. "Mas mabilis siya kapag naglalakad tayo magkasama." Sa Manila, si Sister Angela ay nagtatala ng mga bagong volunteers, dating mga vendor, mga tricycle driver, mga batang naninirahan sa kalye, lahat gustong maglingkod, lahat muling nakakaramdam ng lapit sa simbahan. Sa opisina ng Vatican, nagkaroon ng mainit na pulong ang mga leader. Sa isang banda, may ilang leader na hindi matanggap ang pagbabago. "Kung ganito na ang simbahan, baka mawalan tayo ng respeto sa mata ng mundo," sigaw ng isang Italian Monsignor. Tahimik lang si Papa Leo, ngunit ang bawat sagot ay parang palasong tumatama sa puso ng mga nagdududa. Mas mabuti nang mawalan ng palakpak ng mundo kaysa mawalan ng dangal sa mata ng Diyos. Ang paglilingkod sa simbahan ay hindi pag-upo sa trono, ito ay paglakad sa alikabok, katulad ng ginawa ni Kristo. Nag-umpisa ring magbago ang mga simbahan sa mga bayan. Sa Africa, may mga pari na muling nagtanim ng gulay sa bakuran ng kumbento, iniipon ang ani para ipamigay sa mga mahihirap. Sa Eastern Europe, mga bishop na dating nakatira sa malalaking bahay ay lumipat sa maliliit na apartment, iniwan ang magagarang kasangkapan. Sa social media, naglabasan ang mga larawan ng mga pari na namimili sa palengke, sumasakay sa jeep, nakikipagkwentuhan sa mga batang lansangan. "Hindi ko pa nakita ang obispo ko na naglalakad, ngayon, lagi ko na siyang nakakasalubong," sabi ng isang tindera sa Pilipinas. Sa likod ng kasiyahan ng mga mahihirap, may kaba pa rin sa ilang bahagi ng simbahan. Sa isang lihim na pagpupulong, nilapitan ni Don Mateo si Papa Leo. "Kabanal-banalang Ama, hindi po ba kayo nag-aalala na baka masyadong malaki ang naging alon ng pagbabago? Marami ang natutuwa, pero marami ring natatakot." Ngumiti si Leo, tahimik ngunit matatag. "Mateo, mas malalim ang ugat ng pananampalataya kapag nabunot ang mga yabang. Ang tunay na simbahan ay hindi natatakot tumapak sa putik dahil doon tayo tinawag ni Kristo." Habang lumalalim ang gabi, lumakad si Don Mateo sa mga pasilyo ng Vatican. Narinig niya ang mga bulungan, may galit, may takot, may pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, napansin niya ang isang bagay, may kakaibang sigla sa mga laylayan ng simbahan. Ang mga dating takot lumapit ay ngayon ay naglalakad papalapit. Ang mga batang dating walang kibo ay sumasabay na sa pagtulong. Isang gabi, nakita ni Mateo si Sister Angela, nakaupo sa gilid ng hardin, nakatitig sa bituin. "Sister, anong iniisip mo?" tanong ni Mateo. "Iniisip ko lang, Don Mateo, na baka hindi pa huli ang lahat para sa simbahan. Ang mga bata sa amin, nag-uusap na ulit tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa skandal, kundi tungkol sa pag-asa." Pinakinggan ni Mateo ang katahimikan ng gabi. Sa kabila ng lahat ng gulo, naramdaman niyang may panibagong himig na tumutugtog, hindi ng ginto, hindi ng kapangyarihan, kundi ng mga paa ng mga pari, obispo, at ordinaryong tao, na sabay-sabay na naglalakad sa mas makitid ngunit mas matuwid na landas. Sa umaga, muling bumalik ang katahimikan sa opisina ni Papa Leo. Tinignan niya si Mateo, at sa maikling saglit, nagkasundo silang dalawa, ang simbahan ay nagsisimula ng huminga ng panibago. Sa bawat mansyon na ibinenta, sa bawat luxury car na nawala, sa bawat dukha na sumabay sa lakad ng mga pari, may isang katotohanang hindi na mabubura. Ang paglilingkod sa simbahan ay ang paglakad tulad ni Kristo, hindi tulad ng isang hari. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Don Mateo na hindi lang nagbago ang simbahan, nagbago na rin ang mga tao. Hunyo 28. Sa araw na yon, parang mas maliwanag ang araw sa Vatican, ngunit parang mas malamig ang hangin. Maraming leader ng simbahan ang nagmamadaling nagtipon sa bulwagan, bawat isa ay nagtataka, nagtatanong, at may mga tahimik na natatakot. Isang memo mula kay Papa Leo Racio ang dumating sa umaga, wala namang headline, walang ingranding balita sa media. Ngunit sa loob ng dokumentong iyon ay nakasulat ang isang pangungusap na nagpalamig sa mga nakasanayan. Mula ngayon, lahat ng teologong babae at relihiyosang babae ay may buong karapatan sa deliberasyon at pagboto sa lahat ng pulong at komisyon ng Vatican. Sa mga opisina ng Vatican, nanlaki ang mga mata ng ilang matandang kardinal. May ilan na hindi agad makapagsalita, may mga napabuntong hininga, at may mga tahimik na lumabas ng silid. Hindi ito ang tradisyon, bulong ni Monsignor Paulo, kilalang mahigpit at tradisyonalista. Baka ito ang simula ng dulo ng ating mga nakasanayan, sagot ng isa pang matandang pari, na parang napapagod na sa bilis ng mga pagbabago.
Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maliit na dormitoryo malapit sa Universidad Gregoriana, isang grupo ng mga babaeng estudyante ng teolohiya ang nagtipon. Habang binabasa ni Sister Angela ang opisyal na anunsyo, walang mapigil ang iyakan, tawanan, at pagkakapit-bisig. Hindi ko inakalang aabutin ko pa ang araw na ito, bulong ni Sister Angela, nagpipigil ng luha habang hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Akala ko hanggang gallery lang tayo, sister, sagot ng batang si Lucia, isa sa pinakabatang madre sa grupo. Ngayon, kahit isang boto, isang tanong, pwede na nating itaas sa mesa ng Vatican. Sa unang pulong ng bagong komisyon, pinangunahan ni Sister Angela ang delegasyon ng kababaihan. Habang nakaupo sa harap ng mga lalaking pari at obispo, ramdam ng lahat ang kabigatan at kasaysayan ng sandali. Nagsimula ang pulong sa isang tahimik na dasal, ngunit nang magsimula na ang deliberasyon, ibang-iba na ang ihip ng hangin. May mga isyong mas alam ng kababaihan kaysa sinuman, wika ni Sister Angela, diretsahan, buong tapang. Kami ang unang nakakakita ng gutom ng mga bata, ng mga sugat ng simbahan sa komunidad. Dapat lang na marinig at mabigyan ng halaga ang aming karanasan. Tumango ang ilang pari, ngunit may ilan pa ring nananatiling malamig ang tingin. Paano naman ang tradisyon? Tanong ng isang obispo, halos nagmamakaawa. Ang tradisyon ay lumalago sa katapatan, hindi sa takot, sagot ni Sister Angela. Kung totoo ang simbahan sa kanyang turo, hindi ito matatakot sa katotohanan ng kababaihan. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, pinakinggan ni Don Mateo mula sa gilid ng silid ang sigla ng mga bagong tinig. Nakita niyang may kakaibang liwanag sa mata ng mga madre at laikong babae, isang tapang na hindi kayang pantayan ng mga retorika ng mga kardinal. Sa social media, sumabog ang balita, una sa kasaysayan. Kababaihan, may boto na sa Vatican. Sa Africa, Latin America, at Asia, nagtipon ang mga kababaihang Katoliko para magdiwang. Sa Kenya, nagpadala si Sister Angela ng mensahe. Hindi lang ito para sa amin. Para ito sa lahat ng batang babaeng nangangarap makinig at marinig sa loob ng simbahan. Sa loob ng isang classroom sa Roma, nagyakapan ang mga estudyanteng teolohiyang babae, ang ilan ay umiiyak sa tuwa. Akala ko imposible, bulong ng isang estudyante. Ngayon, pwede na tayong mangarap na marinig hindi lang sa komunidad kundi hanggang sa puso ng Vatican. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa isang lihim na pulong ng mga tradisyonalista, nag-usap ang ilang leader. Kung ganito na ang Vatican, ano pa ang susunod? Babaeng pari, bulong ng isang matandang kardinal. Kinaumagahan, may nagtanong kay Papa Leo sa labas ng kapilya. Kabanal-banalang Ama, balak niyo po bang buksan din ang pintuan ng ordination para sa kababaihan? Tumingin si Leo Rase, walang galit, walang kaba, ngunit buo ang tinig. Ang aking paninindigan ay malinaw. Ang pagkakapareho sa dignidad ay hindi nangangahulugang pagkakapareho ng tungkulin. Ang kababaihan ay may tinig at boto, ngunit ang priesthood ay isang misteryong hindi natin pwedeng baguhin basta-basta. Ngunit sino tayo upang patahimikin ang mga anak na babae ni Maria? Lumaganap ang huling pahayag ni Papa Leo, ginawang quote sa buletin ng simbahan, ni-retweet sa Latin America, pininturahan sa pader ng isang eskwelahan sa Canada. Sino tayo upang patahimikin ang mga anak na babae ni Maria? Sa huling gabi ng Hunyo, habang ang mundo ay mainit na pinag-uusapan ang bagong hakbang ng simbahan, nanatiling tahimik si Leo Rasi sa kanyang silid, nagdarasal sa harap ng larawan ni Maria. Sa kabilang bahagi ng Vatican, nagtipon ang mga kababaihan, hindi na bilang mga tagamasid, kundi bilang mga tunay na kalahok sa kasaysayan ng simbahan. Habang pinapakinggan ni Don Mateo ang mga bulungan, tawanan, at talakayan ng mga babae sa koridor, napangiti siya. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang tunay na nagsimulang tumugtog ang bagong awit ng simbahan, tinig ng pag-asa, tapang, at pagbabago. At sa gitna ng lahat, isang tanong lang ang naiwan, umaalinggaw sa bawat sulok ng palasyo. Sino nga ba tayo upang patahimikin ang mga anak na babae ni Maria? Hunyo 30. Mainit ang araw sa Roma, pero malamig ang loob ng palasyo ng Vatican. Halos 40 araw na ang lumipas mula nang ang mundo ay mapanood ang sunod-sunod na unos sa simbahan. Sa bawat sulok ng lumang bulwagan, ramdam ang bigat ng kasaysayan at ang mga tanong na parang usok na ayaw mawala. Ngunit may isang bagay pa ring hinahanap ng lahat, isang sagot sa isang katahimikan na hindi natitinag. Sa loob ng opisina ng Papa, tahimik na nakaupo si Leo Rasi, hawak ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, naroon ang singsing ng mangingisda, ginintuan, mabigat, at punang ukit.
Sa tradisyon, ito ang simbolo ng ganap na kapangyarihan ng Santo Papa, tanda na siya ang kahalili ni Pedro, ang pinili ni Kristo. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito isinusot. Isang linggong nakalipas mula nang simulan ng mundo ang pagtanong, bakit? Nasa tabi lang si Don Mateo, nagmamasid, hindi sigurado kung dapat siyang magtanong o manahimik. Madalas niyang makita ang Papa na tinititigan ang singsing, hinahaplos ng dulo ng daliri, pero laging ibinabalik sa loob ng kahon, parang may hinahanap na sagot na hindi mailabas ng salita. Isang araw, habang dumadaan si Leo sa koridor, sinalubong siya ng grupo ng mga reporter mula sa iba't ibang bansa. Matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong ito, ang tanungin ng harapan, hindi tungkol sa utos, hindi tungkol sa bagong panuntunan, kundi tungkol sa bagay na walang sinuman ang nangahas baguhin sa daang taon, ang singsing ng mangingisda. Holy Father, tanong ng isang matapang na Italian journalist, bakit hindi niyo pa rin isinusuot ang singsing? Hindi ba ito tanda ng inyong kapangyarihan? Saglit na tumigil si Leo, tinitigan ang mamamahayag sa mata. Tahimik ang paligid. Walang anino ng pag-aalinlangan, walang galit, walang depensa. Hanggat hindi pa higit ang kabanalan kaysa sa politika, dadalhin ko lamang ang mga sugat ng simbahan, sagot niya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sinusuot, ito ay binubuhat sa katahimikan ng puso. Sumambulat ang balita. Sa loob ng isang oras, headline na sa bawat sulok ng mundo, Papa Leo, dala ko lang ang sugat ng simbahan. May mga napaluha, may nagtaka, may mga hindi nakaintindi. Sa New York, isang batang katolikong seminarista ang nagbahagi sa social media. Para sa akin, mas mabigat ang sugat kaysa sa ginto. Ang Papa na ayaw isuot ang singsing, ay Papa na marunong magdala ng bigat ng lahat ng nasaktan. Sa Manila, isang grupo ng madre ang nagtipon para sa gabi-gabing panalangin. Sa unang pagkakataon, wika ni Sister Angela, nararamdaman kong naririnig ng Papa hindi lang ang makapangyarihan, kundi pati ang umiiyak, ang nagdaramdam, at ang nananalig pa rin. May mga lumapit kay Don Mateo sa Vatican. Ilan ay nagtanong, ilan ay umangal. Bakit ba ganyan ang ating Papa? Hindi ba siya natatakot sa galit ng mundo? Hindi ba siya nahihiyang hindi siya magpakita ng kapangyarihan? Tahimik lang si Mateo, minsan ay hindi rin niya alam ang sagot. Ngunit tuwing gabi, nakita niya ang Papa na nag-iisa sa kapilya, walang anino ng palakpakan, walang kamera, walang sinuman kundi siya at ang altar. Sa bawat gabing iyon, naririnig niya ang dasal ng Papa. Hindi ito panalangin ng isang hari, kundi ng isang ama na nagmamakaawa para sa kanyang mga anak, para sa simbahang sugatan. Sa paligid ng mundo, magkakahalong reaksyon ang namayani. Sa Latin America, may mga nagmartsa para ipakita ang suporta sa Papa, may mga bitbit na krus, rosaryo, at simpleng mga placard, mas mabigat ang sugat, mas banal ang paglilingkod. Sa Europa, umalinggaw ang balita na ang dating malalamig na simbahan ay muling napuno ng mga nagdarasal. Ngunit may iba ring hindi nasiyahan. May mga grupo ng mga konserbatibo na nagbanta ng paghiwalay. Hindi ganito ang simbahang nakasanayan namin. Ang Papa ay dapat namumuno, hindi umiiyak, sigaw ng isang matandang kardinal sa lihim na pulong. Ngunit walang sagot si Leo Rasi sa mga sigaw. Nanatili siyang matatag sa katahimikan. Sa mga social media, may mga memes, may mga biro, may mga patutsada. Ngunit sa bawat biro, may nagtatagong tanong, mas mabigat niya ba ang singsing o ang sugat? Sa Roma, isang batang estudyante ng teolohiya ang lumapit kay Sister Angela. Sister, ano po ang ibig sabihin kapag ayaw isuot ng Papa ang singsing? Hinawakan ni Sister Angela ang kamay ng bata. Ibig sabihin, anak, hindi niya ginagamit ang kapangyarihan bilang sandata. Ginagamit niya ito bilang gamot. Hanggat may sugat pa, may leksyon pang dapat matutunan. Ang kapangyarihan na hinubad sa kamay ay kapangyarihan na inilalagay sa puso ng mga tao. Isang gabi, naglakad si Don Mateo sa pasilyo ng Vatican, iniisip ang lahat ng mga nangyari, ang mga batas, ang galit, ang pag-asa. Sa huling liko bago pumasok sa opisina ng Papa, natigilan siya sa tanawin, si Leo Rasi, nakaluhod sa harap ng altar, hawak ang kahon ng singsing, ngunit nakapikit, umiiyak ng tahimik. Hindi na siya lumapit. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ang Papa sa pinakamalalim nitong katahimikan. Napagtanto niya kung gaano kabigat ang papel na ginampanan ng Santo Papa, hindi para sa sarili, kundi para sa simbahang pilit binubuo, sugat-sugat ngunit hindi sumusuko. Habang lumalalim ang gabi, tumigil ang orasan, parang sinadya ng panahon na huminto at bigyan ng puwang ang panalangin ng isang leader.
Sa labas ng mga pader ng Vatican, nagsimula na namang umikot ang mga kwento, may mga umiyak, may nagdiwang, may nagtanong, may umasa. Sa mga tahanan ng mahihirap, sa mga silid-aralan, sa mga pagamutan, at sa mga kapilya, naramdaman ng lahat na ang simbahan ay hindi na tulad ng dati, markado ng apoy ng katotohanan, may tapang humarap sa sariling anino, at may lakas na magsimula ng panibagong paghilom. Walang ingranding seremonya, walang malalaking talumpati. Tanging isang papa na piniling buhatin ang sugat ng simbahan, sa halip na isuot ang korona ng kapangyarihan. At doon, natapos ang katahimikan. Ngunit nagsimula ang bagong dasal para sa simbahang tunay na naghahanap ng liwanag, hindi sa palakpakan, kundi sa gitna ng lahat ng sugat, lahat ng pag-asa, lahat ng dasal ng mundo. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.